Alas 2 ng madaling araw, alas 2 na. So, kung nandito kayo sa video na to, sigurado interested din kayo na i-register yung YouTube channel nyo. Mahalaga na meron tayong registration sa BIR kasi bukod sa obligasyon natin, yung mga bagay na yan, makakapag-open to ng opportunity sa atin. Kasi as a motovlogger, maaari tayong magkaroon ng brand deals sa mga malalaking kumpanya and ayun, may papakita tayong resibo. Bukod sa nagbabayad tayo ng tax, nag-open din to ng opportunity sa atin. Hindi lang tayo yung nakukunan, may nakukuha din tayo. So ngayon, sa totoo lang, wala akong alam sa BIR. Pero ni-research ko siya na mabuti and gusto kong i-confirm. Gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko mare-register yun sa akin. Alas 2 na ng madaling araw ngayon and bukas, mga alas 6, alis ako dito. Malapit lang naman BIR sa amin. Agahan ko para pumunta sa Olongapo para mag-register ng ating YouTube channel. As you can see, ang YouTube name natin ay Budget Biyahero. Hindi ko siya pangalan. So, since ako ay under trade name, nagpa-register ako sa DTI. Hindi kasi siya, yung YouTube channel kasi natin ay hindi sa pangalan ko. So, under trade name siya. So, pinaregister ko siya mga bossing. Ayan. Meron na tayong DTI registration. Ito ay national level. Tapos binayaran ko siya ng 2,000 pesos. Hindi ako taga dito yung ID address ko. Hindi taga Bulacan po talaga ako. Dito lang ako nagtumira ng matagal. And ang address nito ay dito pa rin sa Zambales. Feeling ko kasi, yung mga video na mga napanood ko, kasi pangalan, nakaregister sa kanila. Wala silang DTI hindi na nila kailangan ng DTI. Pero dun kasi sa research ko, pag under trade name ka, kailangan mo iparegister yung trade name mo. Iko-confirm ko yan ngayon. Iko-confirm ko yan mamaya. Iko-confirm ko yan dito sa video na to kung tama ba yung ginawa ko. So, eto, gumastos ako ng 2,000 kasi national level. National level ginawa ko kasi ibig sabihin, pwede ako makipag-transact sa mga business in a national scale. Meron na panood kasi ako na barangay level, ni-register niya yung DTI niya. Nag-ready pa ako ng isang papeles. Nag-print out ako ng application form. Harangan ko lang for privacy. Nag-print ako ng application for registration ng 1901. So, niready ko siya. Tapos, pinilapan ko siya kung ano yung mga kaya kong pilapan. Para pagdating doon, saglit na lang. Hindi ko alam kung pwede itong ipasa. Pero at least may guide na ako kung paano ko siya gagawin. May pagpipilian ka ng taxpayer type. Merong single proprietorship, resident alien, professional o PRC, professional in general, professional and single proprietor, and then meron mixed income earner. It's either yung dalawang klase ng mixed income. Actually, madami, 3 eh. It's either galing sa sweldo mo, compensation income, tsaka yung single proprietor. Which is ako yun. Kasi, may bukod dito kasi sa sideline ko kasi itong pagbablog, meron kasi akong main job. So, mixed income ako basically. So, ang pinili ko dito, mixed income earner, tapos compensation income earner, tsaka single proprietorship. Ayan, magdala kayo ng ID nyo, identification na may nagpapakita ng address nyo, tsaka age. Saan ka magre-register? It's either ba dun sa RDO or dun sa Revenue District Office na naka-assign ka, or kung saan naka-assign yung business mo o kung saan ka currently nakatira. Sa case ko kasi, based dun sa research ko, ang aking original RDO o district office na naka-assign sa akin ay nasa Pasig, malayo. Pero sa pagkakabasa ko, kapag magre-register ka as a vlogger, kung nasaan yung business mo, kung nasaan yung kunwari ito, nandito ako, dito naka-address yung DTI ko, kahit na taga Bulacan ako, kahit nandun yung address ko, yung RDO na pipiliin ko ay yung pinakamalapit na nakakasakop ng lugar ng iyong DTI registration. Hindi yung address na nasa ID mo. Mamaya malalaman natin kung tama ba itong pagkakaintindi ko dun sa registration. Sabi ko sa inyo maaga, di ba? 8:15 na. Nakatulog ako. Sorry. So, tara, magmadali tayo. Piling ko makakarating ako dun sa 9. Diyos ko.
Sabi ko pa naman hindi ako malilate. Agahan ko nung petsa na. Malis ako 8:20. So possible lang dating natin doon mga alas 9. Wala pa akong Xerox ng ID ko. Ano ba yan? Yan. Palis na tayong Subic. Bali isa pa yung trade name kasi na niregister ko, kailangan maparegister ko siya within 30 days. Kaya hindi pwedeng hindi ito ituloy. So kailangan kapag nagpa-register ka sa DTI, kailangan mo na din siya i-register sa BIR after ng ilang days. Hindi pwede yung aabutin ka pa ng ilang buwan. So dapat alam ko within 30 days lang. Ganda dito sa part ng Zambales na to. Kasi siya ayun may dagat. District 18. Ayun, so andito ako ngayon sa printing press na pinili ko. Tapos may form dito na pinalagyan sa akin yung name ng employer ko, tapos yung TIN ng employer ko. Tapos meron ditong section 42. Yan, authority to print invoices. 42B. Sila na yung magpi-fill up niyan, yung mismong itong printer. Sampo. So, 5 lang yung in-order natin kasi masyado na madami. Yun, may template naman sila dyan sa may papalitan na lang ng pangalan. Pag nilagyan mo ng logo, may additional 500. So hindi na. Ayan, meron na. Budget Biyahero Vlogging Services. Ito yung sample. Ayan. Validity daw nito, ali. Mas okay. So sunod nito, balik na tayo dun sa BIR. Pagbalik natin sa BIR, papasa natin dun sa new business registration. Then babalik tayo dito ulit para ibigay yung ETP o authority to print. So wala nang annual fee. Ayos Gagawin ko naman ngayon, balik tayo dun sa sa printing press para ibigay yung ATP kasi kailangan ma-print na yun. Kailangan maibigay na agad yung ATP kasi kakaroon tayo ng penalty. Tapos bibili pa ng books of accounts. Kano naman kaya yung book of accounts? Sana mura lang. Yun natin mamaya. Tapos babayaran ko ngayon yung ATP, yung pang print sa resibo. Bali 1.5 yun. Binayaran ko lang naman doon 30 pesos kanina. So wala nang registration keme. Wala nang registration, wala nang annual registration. Wala na. Pero maganda doon, walang annual registration. So ang mahal lang yung resibo. Books of account, di ko alam kung saan ako bibili. Wait lang. Ayan, pauwi na ako from Malonga po. And pagdating sa bahay, discuss ko sa inyo kung ano yung mga bagay na na-confirm ko. And kung mali ba yung ginawa ko, tama. Diba, ang init-init kanina. Biglang umulan. Hindi na ako nakapag-video kasi mabasa. Gusto ko na lang umuwi. So, ayan. Tapos na. And meron na tayo. Registered na tayo. Registered na ang aking pangalan. It's official mga kapatid. At wala pa akong invoice. Ito, paliwanag ko sa inyo kung ano yung mga mali ko and kung ano yung mga na-confirm ko. Wait lang. So, bawal mag-video doon sa loob kaya hindi ako nakapag-record. Pero, ang oras ay alas 4 na. Umalis ako dito alas 8, mga 8:30. Tapos, actually tapos na ako ng 11 pa lang. Marami lang akong ginawa. Inabot ako alas 4. Pero 11 pa lang, tapos na. Siguro depende yun sa district office. Depende yun sa pagre-registeran nyo. Dito kasi sa Zambales, daw madaming tao. Konti lang yun nandun. Pagdating ko ng alas 8, pang number 5 ako. So, depende talaga sa RDO. Kasi yung mga napapanood ko, madaming nagpapa-register. Madaming tao dun sa PIR. Sorry, pawis ako at basa ako. So,
ganito ang nangyari doon, ano. Pagpasok ko, di ba may 1901 ako nadala. Buti na lang may 1901 ako nadala kasi madali na lang ipipilapan ko. Pinagpilap ako ng dalawang 1901. Dalawang 1901. Tapos yung guard doon, ang laking tulong ng mga guard doon sa RDO 18 sa Olongapo. Thank you po sa inyo. Pina-check nila sa akin yung chinikan nila yung mga pipilapan ko. So, ang nadagdagan doon sa pinilapan ko, ang dinagdag lang doon sa pinilapan ko ay konti lang naman. So, lahat ng mga pinakita ko doon, tama naman. Ang nadagdag lang ay yung sa trade business name. Well, nilagay ko din naman yun eh. Application and Registration 1901. Doon sa section ng trade business name, ang primary ko is yun nga, yung Budget Bihero Vlogging Services. Tapos, ang business registration number mo at kung kailan ni-register. Yung sa DTI, yung business number from DTI. Tapos, dapat alam nyo kung kayo ay katulad ko na may employer currently or itong pag-YouTube ay sideline nyo lang, dun kayo, dapat alam nyo yung TIN number ng employer nyo. Sa akin, pinapilapan sa akin yung name ng employer ko tsaka yung TIN number ng employer ko. Yun yung nadagdag na detalye. Buti na lang may email sa akin yung company ko, tapos dun na-determine ko kagad yung name nila sa BIR tsaka yung employer team nila. Nakalagay naman kasi doon. So yun lang naman yung nadagdag sa 1901. Ayun, sabi ko nga nakatulong yung 1901 sample na dala ko para fill up na lang ako ng fill up. Tapos after ko na mapilapan yung 1901, pinakuha ako ng queue number. May queuing kasi, pinakuha ko ng queue number dun sa front desk. Tatanong mo, saan po pwedeng kumuha ng queue number once na ma-fill up mo na yung 1901? Dalawang 1901 ang pinafill up sa akin. So, dala kayong ballpen na black, tsaka ihanda nyo yung kamay nyo. Kasi yung print nyo, susulat nyo lang ulit. Ayun na, naka-queue na ako. Tapos natawag din ako agad after ilang minutes. Tapos, pinadetermine nila sa akin kung ano yung TIN ng current employer ko. So, ibig sabihin, wala silang reklamo dito sa DTI ko kasi nga under ako ng trade name. Sabi ni guard, tama daw. Kasi nga trade name ako, hindi yung YouTube ko kasi trade name, hindi yung pangalan ko. So Budget Bihero tayo, so dapat may DTI. So tama naman ako sa part na yun. Kasi magkaiba yung sa team natin tsaka yung sa YouTube natin. Tapos, edi okay na no. Tapos, tinanong ko, yung regarding sa resibo, sabi ko, ang alam ko kasi, meron ng resibo doon. Oo, tama yun, meron ng resibo. Pero ang validity lang pala ng resibo doon sa BIR ay 1 month. Akala ko kasi, doon ka lang kukuha, ano na, yun na yun. Pwede mo nang gamitin yun. Yung pala, temporary lang pala yun. Maganda, bago nyo gawin to, punta muna kayo ng printing press. Pwede namang yung ginawa ko. Kasi, hahanapin nyo kasi yung printing press na accredited ng BIR. Maghanap ka ng printing press, itanong mo kung accredited sila ng BIR. Pwede na kayong ng sample. Sample lang naman. Parang isang perasong isang perasong sample lang naman ng resibo. So, pumunta ako doon, pinasa ko na yung mga 1901 ko, yung DTI ko. Then, sinuggest sa akin na pumunta ako ng printing press. So, tapos pinicturean ko pa yung printing press na available. Pinakita niya pa sa akin na, mamili ka, ito, mas malapit, ito, ayun, tutulungan naman ako. Doon sa printing press na pinili ko, malapit lang, ayun, dumiretso ako doon. Meron naman silang template doon, tapos ang babaguhin mo na lang ay yung pangalan. Pero kung gusto mong palagyan ng logo, may additional charge na 500. So, since budget lang tayo, hindi ko na pinalagyan ng logo. Nilagyan ko na lang ng pangalan. Pangalan na lang pinabago ko, tapos ayun, may template naman na sila doon. So ayun na, okay na. Tapos tinanong ko ilang validity niyan. Akala ko kasi 10 years. Yung pala, only na. Wala expiry. Goods. Okay na. Okay. Pagkatapos nun, bumalik na ako ng BIR, dala yung ETP or Authority to Print, tapos sample nung resibo. Magkano naman yung presyo sa akin nung printing press? 2,000, 10 booklet. Feeling ko depende naman yun sa depende sa printing press yun, sa presyuhan nila. Pero sa akin, masyado madami na yung 10 booklet at wala naman din ako ng pera.
ginawa ko na lang 1.5, which is 5 booklet. Yung 500, pang ano ko na yun, pang bili ko na ng mga ito, yung mga ledger. So, yun nga. So, 1.5 yung presyo niya sa akin, 5 booklet. Tapos, ayun, bumalik na ako ng BIR. And then, pagkatapos nun, ayun na, nakuha ko na to. Ayan. Nakuha ko na siya. Sorry. Ayan, registered na tayo. And then, yung resibo ay ipiprint pa after 2 weeks. Or depende yan sa mag-print sa inyo. So, binayaran ko siya ng 1.5 yung printing press. Ayan. Tapos, mabalikan ko na lang after 2 weeks. Meron na akong resibo. Tapos, hindi lang doon natatapos yung obligation natin. Pinababalik na nila ako sa Tuesday. Alam ko, depende to sa BIR office eh. Kasi may mga napanood ako na kapwa natin yung YouTuber na mismong araw, doon din yung briefing o doon din yung parang seminar. May tinatawag na book of accounts. Ngayon, yung mga book of accounts daw, kailangan ma-registered siya sa online. Yun ang hindi ko pa masyadong maipiliwanag sa inyo ngayon kasi hindi ko siya alam. Ang alam ko kasi, yung book of accounts 4. So, ito, nabibili to sa mga store, sa mga school supply. Sa mga school supply. So, ang binili ko, ito, linear, ledger. Kakaibang category yan eh. Meron naman isa, journal, yan. Tapos, isa naman ang tawag, columnar book. Kulang pala ng isa, yung general. Kulang ako ng general ledger. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga book na to. Comment down below kung meron kayong mga questions or sabihin. Yun lang naman. And hopefully nakatulong ako sa inyo. Thursday, babalik ako doon para magpa-seminar.